And so magandang hapon po mga beautiful women of God. Yan. And for your information po, kaya po 4 na Maria yung anak namin. Sabi po ni Lord, magkalat kami na magaganda. So, sumusunod lang po kami sa Panginoon. So, yun. So, again, good afternoon. And I'm really humbled to be in your presence today. And it's really an opportunity po na makatayo sa harapan ninyo. At nagpapasalamat ako sa Panginoon as I share this thought. Sobra po yung pasasalamat ko sa WA Ministry as we journey together. Lalo tayong pinatatatag ng Panginoon. Amen po ba? Yan, so praise the Lord. So bago po ako magsimula, let us bow down our heads and pray again. Father, our Abba Father, we continue to thank you, Lord, for all your faithfulness, your goodness, O God, sa amin po mga buhay, Panginoon. And thank you, Lord, for this opportunity that we can learn more and more of you sa pamamagitan ng iyong salita, Ama. And Lord, I pray, O God, humbly praying, Lord, that as I will release your message, O God, you will release your power to transform our hearts, renew our minds, and change our negative situation, all for your glory alone, O God. Maraming salamat po. All this I asked in Jesus' name. Amen and amen. So praise the Lord. So mga kapatid, so ayan. So welcome everyone dito po sa napakagandang time ng ating fellowship. Yan. Matututunan po natin about the grace in the gap. So you journey from brokenness to beauty. And when it comes from the deeply moving words from Psalms 51 verse 10 saying, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So tayo pong lahat, we come from different backgrounds, hindi po ba? Different experiences at marami din pong mga stages sa buhay natin na magkakaiba. Pero one thing is for sure, lahat po tayo ay mayroong gaps. So ito po yung sinasabi ko na lahat tayo ay dumanas ng time sa buhay natin when we feel hurt, maring we feel lost, in fear, nakakaramdam po tayo na talunan tayo, in shame, and broken into pieces in our moments of weakness and failure, and in moments of committing sin. Yan. So when I talk about gaps, ito po yung something is quite not right sa buhay po natin. So these gaps can show po in different forms. Yan. Yan. Una po, yan. Sa inyo pong very cute na handout, pakasulat nyo na lang po. Yan. So, ang una po na form ng gap is the personal gap. So, ito yung struggling with self-worth. Alam mo yung pakiramdam na hindi karapat-dapat or kulang yung kakayanan. And this leads to self-doubt. Another is identity crisis. Meron po tayong struggle. Kung sino tayo at anong meron tayo ngayon versus yung ideal self. This leads to comparison po. And eventually, nag-lead ito sa frustration. Another is the emotional gap. So, inability to fully experience joy. Second is emotional detachment. So, ito yung hirap kang mag-connect sa iba emotionally. Then, emotional wounds. Yan, isa to sa gap. Hurts caused by the loss of loved ones, grief, or unresolved pain from the past experiences. Marami tayo niyan, hindi po ba? So another form of gap is the relational gap. So meaning, may mga challenges po tayo in maintaining close relationship. Hindi lamang po maintain. Actually, nagpo-form ka pa lang ng relationship, struggle na po. So another is communication difficulties na naglilid po ito sa napakaraming misunderstanding ng bawat isa sa atin. Then feeling of isolation. Alam mo yung malungkot ka kahit na nasa gitna ka naman ng karamihan. And feeling mo na mag-isa ka. Then lack of trust or intimacy in personal connection po ito. Then stressed or broken relationship. Marami po nito sa mga marriages, sa magkakaibigan, family conflicts, maraming betrayal, disappointment, or hurt. Mga pains caused by anyone. Another is the
spiritual gap. Yan. So ito po yung dry season sa atin pong paglakad sa Panginoon. Naramdaman niyo po ba yun? Yung hirap na hirap ka sa inyong journey ng ating pananampalataya. Then struggling with doubt at may mga prayers tayo na hindi talaga nasasagot ng Panginoon. Not only one prayer but many prayers. May struggle din po tayo in feeling like God is silent, na malayo ang ating Panginoon, and at times, God doesn't exist. Kahit believers na, parang halos itiwalag na niya yung kanyang buhay sa harapan ng Panginoon. Then last is the tension, spiritual gap. The tension between our desire to live pleasing before the Lord sa buhay na isang holy, kalugod-lugod sa Kanya, and the reality of sin and imperfection. So ito po yung mga forms of gaps. But here's the hope. Alam ko po na napakarami natin pinagdadaanan. Halos lahat siguro ng level na to, dinanas na po natin. But here's the hope. God's grace meets us in those... God's grace meets us in those very gaps. So, it is in these gaps, dito po sa mga brokenness na to, and in the brokenness of our lives, that God's grace is most evident. It's what leads us on a journey from brokenness into a testimony of beauty. So as we journey together today, I pray that we will see how God's grace fills those gaps, rescuing us from our negative condition and restoring us in a way that only God can. Yan, dalangin ko po yan. Nasama-sama po tayong matuto po sa salita ng Panginoon. So, okay, again, Grace in the Gaps, the journey from brokenness to beauty. So, ano po yung matutunan natin po dito sa Scripture? Yan, the scriptural background po. Ano yung context ng Psalms 51? So, una po, understanding David's brokenness. So, ang main character dito is si David. And his, ano po yung brokenness niya at ano yung character niya nang dumaan siya dito sa mga gap na to sa brokenness. So, una, David's brokenness. Ito pong Psalms 51 ay after nang makapag-commit siya ng sin kay Bathsheba at nang nakipag-arrange po siya na mapatay yung asawa ni Bathsheba na si Uriah. So after po ng ganung pagkakasala niya, tahimik siya kasi tinago niya yung kasalanan. Then kinonfront siya ni Prophet Nathan through the Lord. So yung response niya, nung kinausap siya ni Prophet Nathan, ito na yon. So hindi mo na mababasa dito yung kasalanan ni David kay Bathsheba. Nasa 2 Samuel po yan, chapter 11 and 12. Again, Psalms 51, eto na. Na-discover na. Nabunyag na yung kasalanan niya. So naisulat po itong napakaganda actually sa atin na mga dumadaan sa ganitong brokenness, ang Psalms 51, kahit na tragic po, nakalulungkot yung buhay ni King David dun sa kanyang naranasan. So okay, yan. Then ito po. Yung second is the reflection. Ano yung naging buhay? Ano yung naging tugon ni King David? Ano yung character niya? Nung panahon na nabunyag na at meron nang nakaalam na kanyang ginawa. Actually kasi in-arrange niya po yung pagkamatay ng kanyang naasawa ni Bathsheba kasi nabuntis si Bathsheba. Opo. So para hindi siya madamay dito, hinayaan niya sana si Uriah na matulog kasama si Bathsheba pero hindi niya kayang iwan yung kanyang group dahil lumalaban po. So in short, yung unang attempt ni King David, wala. Then ikalawa, eto na. Dinala niya po, in-arrange na si Uriah ay naandun sa front of the battle at napatay po siya. Actually, this Uriah is a very loyal soldier na katuwang po ni King David. So, ganito kabigat yung kasalanan ni King David. So, ano yung response ni King David nung dumadanas siya sa ganito? Kayo mga kapatid, paano nyo hinaharap
ang brokenness, ang gap ninyo sa ating pong mga buhay. Ulitin ko, maaaring dumanas kayo at maaari pong dumaranas tayo ngayon sa ganitong mga brokenness sa ating pong mga buhay. So, okay? So, according po dun sa aming pag-aaral sa extra class, yung pong, ito yung manifestation ng brokenness ni David. Una is the repentance of sin from verses 1 to 5. Then second is the removal of sin from verses 6 to 9, and third is the renewal from sin from verses 10 to 15. So unahin po natin yung a repentance of sin. Let me read verses 1 to 5. Be gracious to me, God, according to your faithfulness, according to the greatness of your compassion. Wipe out my wrongdoings. Wash me thoroughly from my guilt and cleanse me from my sin. For I know my wrongdoings, and my sin is constantly before me. Against you, you only, I have sinned and done what is evil in your sight, so that you are justified when you speak and blameless when you judge. Behold, I was brought forth in guilt, and in sin my mother conceived me. So from David, ganito po yung pagmamakaawa niya sa Panginoon nung ina-admit na niya yung kanyang pagkakasala. So in verse 1, so David immediately, tingnan niyo po yung response ni King David. King David is a very skilled, very good king, and leadership niya, napakagaling po talaga. Pero bumagsak sa dito sa pagkakasalang ito. Pero ang una niyang ginawa, according to the verse, the scripture na pinag-aaralan natin, again, Psalms 51, David immediately seeks God forgiveness by calling out for mercy. Meron pong repetition dito sa verses 1 and 2 na nag-highlight, diba? Pag inuulit-ulit, ibig sabihin mahalaga. Kailangang tandaan, may striking dito, kaya po merong repetition. Ito po yung mga vocabulary na sabi po dito, na ibig sabihin ng paulit-ulit na ito, yung nire-reflect niya yung seriousness o bigat ng kasalanan at ang pangangailangan sa pagpapatawad ng Panginoon. Una po is the wipe out my wrongdoings, then wash me thoroughly from my guilt and cleanse me from my sin. So in verse 3, si David po, in-acknowledge niya ang bigat ng kanyang pagkakasala. Di man po tayo makarelate sa ganitong pagkakamali. Pero alam ko na bawat isa po sa atin nakaka-relate doon sa pain and the sorrow na cause po ng pagkakasala. Naranasan niyo na ba yun? Yung bigat ka, lungkot na lungkot ka dahil hindi ka naging kaluguran sa Panginoon at hindi ka makaalis doon sa position and time ng buhay mo na yung sobrang lungkot mo na gusto mo na talagang halos mag-quit kasi hindi mo kayang dalhin yung kabigatan at yung guilt. Then second po dito is the removal of sin from verses 6 to 9. Let me read again. Behold, your desire truth in the innermost being, and in secret you will make wisdom known to me. Purify me with hyssop, and I will be clean. Cleanse me. Cleanse me, and I will be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have broken rejoice. Hide your face from my sins and wipe out all my guilty deeds. Yan po yung hyssop plant. Yan po yung ginamit nung pong nagkaroon ng Passover, yung kinakailangan na mamatay yung mga panganay sa panahon ni Pharaoh nang ire-rescue ang mga Israelites from the hand of Egyptian. Naglagay po ng blood doon sa post. Yan po ang ginamit, yung branch na yan. At yan din po ay ginagamit ng mga priests during the Old Testament time for cleansing sa isang pong ceremony, cleansing ceremony. Meron din pong ginagamit ito as kasama po ng cedar wood, ng scarlet yarn, at saka live bird. Ingredients po ito ng mga priest to sprinkle blood over someone na meron pong napakatinding sakit like leprosy. So, ayan po ang ginagamit. So, okay, another is the renewal from sin. Ito, from verses, dito yung napaka-striking. At nandito rin po yung ating foundational verse, create in me
a clean heart, God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and sustain me with a willing spirit. Then I will teach wrongdoers your ways, and sinners will be converted to you. Save me from the guilt of bloodshed, God, the God of my salvation. Then my tongue will joyfully sing of your righteousness. Lord, open my lips so that my mouth may declare your praise. So, si David po, he seeks a pure heart and renewed spirit, knowing that only God can restore him. Hindi po siya lumapit sa kahit na sinong tao sa Panginoon dahil alam niya na limitado lang ang kaya ng mai-offer ng tao sa kanya, pero sa Panginoon, kayang-kaya po siyang i-restore. So sa kabila ng kanyang pagkakamali at napakabigat na pagkakasala, mas pinili po ni King David, magtiwala sa Panginoon in God's unfailing grace, believing that God can restore him completely. So ngayon, basahin po natin yung last remaining verses. For you do not delight in sacrifice, otherwise I would give it. You do not take pleasure in burnt offering. The sacrifice of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, God, you will not despise. By your favor, do good to Zion, build the walls of Jerusalem. Then you will delight in righteous sacrifices, in burnt offering and the whole burnt offering. Then bulls will be offered on your altar. So, okay, next na po nating point is understanding God's grace in David's brokenness. Kanina, nakita natin yung character ni David. Paano siya tumugon nung humarap na siya doon sa gap, di ba? Sa tindi ng naranasan niya ngayon, paano kumilos? Yung grace ni Lord, sabi nga po ng title natin, Grace in the Gap. So, ano yung function, ano yung napakagandang ginagawa ng biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Grace is unmerited favor. Hindi mo kinakailangan pagtrabahuhan, hindi mo kinakailangan pag-ipunan para magbayad, hindi mo kinakailangan ng 1 million para makatanggap ng grace. Grace is unmerited, unearned, libre pong ibinibigay sa atin, and grace only comes from the Lord. Sa panahon, ito po ang grace. Ang biyaya, sa panahon na hindi tayo karapat-dapat mahalin at patawarin. That moment na in-offer ni Lord ang kanyang biyaya sa atin. So, amazing na character na ating Panginoon. So, understanding God's grace in David's brokenness at it worked powerfully po sa buhay ni King David. Ito po sa ganitong mga kapamaraanan. Una, grace in confession and repentance. So after po na magkasala si King David with Bathsheba and the murder of Uriah, pinadala po ng Panginoon si Prophet Nathan. Nakita niyo yung grace ng Panginoon na hindi po inalaw ni Lord na patuloy na nagkakasala si King David. So si Prophet Nathan ay padala ng Panginoon. So it's the rescue of the Lord sa buhay niya sa pamamagitan ni Prophet Nathan. So yan. At dito rin po, tinuruan si David, although minsan dumadaan tayo sa ganung mga consequence na ating pagkakasala, but the Lord confronted him lovingly. Ganun si Lord. So tayo din po, whenever we know someone na nagkakamali, nagkakasala, be sure na i-rebuke natin lovingly na to restore that people, that person, hindi po yung DDN lahat ng pagkakamali hanggang sa lumayo na siya sa Panginoon. So just like the Lord, kung paano siyang gumawa sa buhay ni King David, yun din po yung gusto ni Lord na lakaran natin, di ba? Mga tao na mga difficult people, mga tao ng pasaway, still, gusto po ng Panginoon na nire-restore. Mas mabigat nga yung ginawang pagkakasala ni King David. Baka hindi tayo makaabot sa ganitong pagkakasala. So, okay, in Psalms 51, ito po ay isang napaka-heartfelt na expression of repentance. Nagmamakaawa po talaga si King David dito sa Panginoon. Where he cries out to the Lord for mercy and for forgiveness. And the very fact that King David experienced conviction and repentance
grace din po ito ng Panginoon. It is the Holy Spirit sa buhay natin, di ba? Pagka, alam mo yung, mali itong pinuntahan ko, mali yung sinabi ko, mali yung ginawa ko sa tao. It is the conviction of the Holy Spirit. It is the grace of the Lord na gumagawa po sa buhay natin. So, thank be to God. Then last is, another is grace in forgiveness and cleansing. In Psalms 51 verses 1 and 2, so nabasa po natin kanina, sabi ni King David, "Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgression." Burahin mo, Panginoon, ang kasalanan ko. Wash away all my iniquity. Alam mo yung pag nag-wash ka, totally nalilinis, nadadala. So wash away my iniquity and cleanse me from my sin. So despite po sa napakabigat na pagkakasala ni King David, God extended grace by offering forgiveness. Pinatawad po niya si King David. God's grace is seen in His willingness to cleanse David and restore him even though he deserved judgment. Sa lahat po tayo. Duman tayo sa buhay natin na hindi talaga natin kilala ang Panginoon. Hindi po ba? Recipient lang tayo ng grace ni Lord. How come? You cannot extend. Yung tinanggap natin na grace, sana nga po, hindi tayo mga masayang Kristiyano. Sana yung pangalan natin, papunta na sa hell, pero ni-rescue tayo ni Lord. How come? Hindi natin kayang extend yung the same grace na tinanggap natin sa Panginoon na parang most of the time, pag nagkakamali yung isang kapatid natin, halos idikdik mo na, halos ayaw mo nang patawarin, halos i-judge na natin. The Lord work His grace, work in David sa time na sobra po ang ginawa niyang pagkakamali sa harapan ng Panginoon. Ang pagpapatawad po ng Panginoon wasn't based on David's merit. Sabi ko nga po sa inyo, napakagaling na king and leader ni King David. Sa kanyang galing, pwede na talagang patawarin kasi, asset ko to. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Pagka nawala si David, sabi ng Panginoon, mawawalan ako ng ganito kagaling. Pero hindi po based ang kapatawaran ng Panginoon sa galing sa meron si King David, but on God's own character, His unfailing love and great compassion. Ganito yung character ng Panginoon. And King David experienced God's grace in the form of pardon, not because of anything he had done, but because of God's loving nature. Ang sarap, diba? Na yung Diyos na pinaglilingkuran natin at pinagkakatiwalaan natin, di ba? Ganito kabuti. Pero I am not encouraging you na sa pagkakasala niyo po, ayan dyan naman si Lord, magiging license yung compassion para lagi tayo magkamali. Okay lang kasi papatawaran naman ako ng Panginoon. No, you suffer the consequence. Sa lahat ng ginagawa natin, mabait, mapagmahal ang Panginoon, but we will suffer the consequence po doon sa pagkakamali. Hindi po papayag sa Lord, because God is a just God. Pero tuturuan tayo ng Panginoon, i-rescue tayo ng Panginoon. So huwag tayong dumating doon sa panahon na si Lord na yung gagawa. Siguro maring hindi ka pa nahuli, di ba? Pagsisinungaling, ano man ang pagkakamali natin, pero huwag nating antayin. Pag si Lord na po ang pumalo sa atin, yun ang masakit. Kasi binibigyan pa tayo ng grace ni Lord sa mga nagagawa natin pagkakamali. Again, wag po natin antayin na si Lord na po yung mag-rescue dahil magsasuffer tayo sa consequence. Another is grace in restoration and renewal. So after David repented, he prayed, "Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me," from verse 10. So God responded to David's humble plea with grace by renewing him. Pinanumbalik po niya yung kondisyon ni King David. Alam po natin that even though David's sin had napakatinding consequence, malalaman niyo po yan sa mga susunod na chapter ng buhay niya. Yung pong bunga ng pag-ibigan nila ni Bathsheba, namatay.
yung baby, namatay po. Kahit na nagmakaawa, nag-fast na si King David, nagsarado po siya doon sa room, nag-aalala na nga yung mga servant niya kasi hindi lumalabas si King David. Kala nila mamamatay siya, nanalangin siya sa Panginoon, nag-fasting siya, pero he suffered the consequence of his sin with Bathsheba. At naano din po naman yun ni Prophet Nathan, pinophecy sa kanya. So yung renewal, yung pagpapanumbalik ng Panginoon is a demonstration of God's grace as He does not leave His children in their brokenness but offers them a path para tayo po ay gumaling, para po tayo ay ma-restore. Kailan po sa buhay niyo na sobrang bigat na yung ginagawa niyo, na you know that you are not pleasing in the eyes of the Lord, pero hirap na hirap kayong lumabas, then one day, naramdaman niyo yung rescue ng Panginoon. It is the Lord na hindi tayo papayagan ng Panginoon na nando tayo sa ganang situation. How about us, mga kapatid? What is our character when we come face to face with our brokenness? How do we respond? So, life application. Yan. Okay. Sabi po dito, the beauty of a woman is in her acknowledgement of need for God's grace. Be gracious to me, God, according to your faithfulness, according to the greatness of your compassion. Wipe out my wrongdoing. So ang brokenness po ay part ng human experience. Wala pong na-exempted doon kahit na pastor, kahit na ang dami mong nagagawa sa Panginoon, nagmi-mission ka, pero darating ka sa punto na talagang manghihina ka, masasaktan ka, you are broken. Darating tayo doon. But believers and not believers, daranas po sa point in time na may kapaguran, masasaktan, manghihina spiritually, pero hindi po ito ang katapusan ng stage ng buhay natin. This is not where we are meant to stay. So God's grace meets us in every gap na nararanasan po natin. Do you agree with me, mga kapatid, na kinatatagpo tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya at habag sa bawat kalungkutan, bawat kaapihan, kapaguran, sa bawat galak, sa bawat patak ng luha natin every time pinaglalaban natin ang Panginoon. Masakit, di ba? At times na pag pinaglaban mo yung kabutihan, then people will mock you, people will persecute you, ilalayo ka talaga nila, isolated ka. Ay, iba tong si Melody ito, parang hindi natin to kauri, hindi yan umiinom, hindi yan naninigarilyo. So, alam mo yung feeling, mag-isa ka lang, pero sila nagkakasayan. Merong patak ng luha po talaga sa pagsunod sa Panginoon. But, it is the grace of the Lord that sustains us. It is the grace of the Lord that sustains King David sa kanyang pong buhay in times of his brokenness. Then, sabi po dito, okay, the beauty of a woman is in her humility to recognize her sin. So King David openly confesses his sin without trying to hide or justify it. Na sinabi na ni Prophet Nathan yung pagkakamali niya, may tendency naman talaga na, ay, hindi ko ginawa yan. Hindi ko ginawa yan. Ako yung hari, sumunod ka sa akin. Pero hindi po talaga tinago yun ni King David. He admitted it. Kinonfess niya, then nagmakaawa siya sa Panginoon para sa kanyang kapatawaran. So ito yung gustong-gusto ko po na character ni King David. Kaya siya ay sinabing, a man after God's own heart. Again, hindi ko po ina-encourage kayo na magkasala dahil napakayaman ng biyaya ng Panginoon. Pero si King David, every time na magkakasala siya, he admitted it. Tayo, panayang justify, hindi ko ginawa yan. Baka siya. Minsan sa pulpit, sabi, sana dito yung kapatid na yun. Sana yung message na yun para sa kanya. Alam mo yung ine-exam po yung sarili, sad to say. Minsan yung word of God ginagamit to cover up yung isang pagkakamali dahil gustong-gusto mong itago. So yung pagka-relihiyosa, yung word of God nagagamit. Huwag po natin gawin iyon kasi nakakatakot sa Panginoon. Hindi po ba? Just admit. Wala namang mali
kung i-admit mo ang pagkakamali mo, di ba? At di naman din po papayag si Lord na babagsak tayo totally. Okay, sinasabi po dito, just as David humbly admitted his sins, the beauty of a woman is in her ability to acknowledge her mistakes and take responsibility for it. So it's so encouraging that we can embrace the beauty of humility. Na maunawaan natin po that admitting fault is not a weakness, but an opportunity to healing. Yan. So, okay, and another is the beauty of a woman is in her openness to God's healing through the forgiveness of the Lord, according to the greatness of your compassion. Yan. Yan po. Openness to God's healing through His forgiveness. Yan. Sabi, dito po si King David, pagmamakaawa niya ng kahabagan na mula sa Panginoon, naunawaan po kasi niya kung gaano kabigat yung kanyang pagkakasala at earnestly, he desires for forgiveness. At yung pagpapatawad, alam niya, ito yung napakahirap gawin. Tama po ba? Ang hirap. Lalo kung ang papatawarin mo, hindi ka dapat talagang patawarin. Alam mong siya yung dahilan kung bakit kumalat na sinisiraan ka. Diba? Ang hirap patawarin yung ganong tao. Tapos ikaw tahimik dahil Kristiyano ka, kakayan-kayanin ka na lang. Pero yung pagpapatawad po, alam niya pag nagawa natin, it will lead sa atin pong healing. Subukan niyo po magpatawad. Kung paanong kikilos si Lord sa puso natin. Marami tayong mga panalangin na minsan nabablock hanggang kisame lang cannot penetrate po sa grace throne of the Lord because yung heart natin hindi po gusto magpatawad. So, okay, another is the beauty of a woman is in her willingness. Bakit 4 na yan? Ito po yan. Sorry. The beauty of a woman, ulitin ko po muna dito sa isa. Yan. Yan po yung pangalawa. Naging 2 po yung number. Yan. Number 3 po, doon po muna sa isa. Yan. Okay. The beauty of a woman is a willingness to renew herself after experiencing. Okay. Yan. After experiencing brokenness. Renew po, ibig sabihin po nito, making something new again. Diba? So meaning, baguhin muli. So dating malakas, pero dumaan sa gap, sa brokenness, kaya naging mahina, and then spiritually, nawala na talaga sa Panginoon. So being renewed means being fresh again. Refresh, returning to God again, and standing firm again. Bumagsak ka, dati kang malakas, nasway ka, bumagsak ka, then balik uli. Stand firm again. Yan, so ibig sabihin po ng renew. So ano po yung outcomes? Pagka po, ano yung transformative? Ano po yung mababago by heart? Pag po tayo nagkaroon ng clean heart. Una po is inner transformation. Yan, inner transformation, not an outward o panlabas na pagbabago, kundi by heart po. So, yan. From our main verse. So si King David ay nagmamakaawa dito dahil alam niya yung bigat ng kanyang nagawang pagkakasala and his desperate prayer ay di lamang po para sa hindi lang ito isang simpleng kapatawaran from the Lord but a desperate longing as well for a clean heart o isang malalim na pagbabago. At itong heart po natin ito na once na na-transform is no longer controlled or influenced by sin, maliit o malaking kasalanan, hayag man o tinatagong kasalanan, and most especially the habitual sin. Alam mo yung mga kasalanan na niyapos mo na ayaw mong pakawalan. Paulit-ulit mong ginagawa. Humingi ka ng tawad pero kinabukasan gagawin mo na naman. It is a habit mong kasalanan. Isang kasalanan lang yun. Pero bakit paulit-ulit mong ginagawa? Diba? Humingi ka naman ng tawad sa Panginoon. Naranasan mo naman ng pagpapatawad ni Lord. Bakit kinabukasan? Ayun na naman tayo. The same sin that we commit, habitual sin. It will break us. Maniwala po kayo sa akin. Pag hinayaan natin na matrap tayo dito, trap sa cycle of guilt, it will make you struggle for the rest of your life, struggle sa prayer, struggle po sa reaching the personal spiritual growth,
dahil paulit-ulit ang pagbagsak sa iisang kasalanan. Sabi po sa James 4:7, submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you. Talikdan ang pagkakasala, i-resist. Kinakailangan huwag niyong pahintulutan ang devil na gumawa po sa buhay natin. Hindi ko po sinasabing lahat tayo ay ganong kalakas. Dumarating tayo sa ating buhay na pumapalya po tayo, nakakalimot tayong gumawa at lumalabas tayo sa kalooban ng Panginoon. Pero balik agad tayo sa Panginoon. Kaya, huwag po natin gawing excuse na ang hirap. Ayaw ko pong babanggitin lagi yung ang hirap. Kasi yung talaga yung mangyayari, may hirapan talaga tayo. So si King David po, he pleaded, cast me not away from your presence. Didil ko lang po ito. Sabi po dito, cast me not away from your presence and do not take your Holy Spirit from me. Para din po sa kalinawan ng iba. So si David po, hindi po siya nagpe-pray dito ng mawala yung kanyang salvation. Yung pagkawala ng salvation. But rather, about losing the power and the presence of the Holy Spirit in his life. So yun po yung sinasabi niya. So sabi po dito, sa Old Testament po actually, ang Holy Spirit ay would come to an individual para sa specific task such as healing, such leading, prophesying, or serving as king. Pero si King David, knowing na alam po niya na natatakot siya, yung sin niya may cost him to lose the Spirit's anointing para sa role niya bilang hari. So hindi po ito na sinasabi na mawawala yung kanyang salvation. So meron po akong tanong sa inyo, can we lose the Holy Spirit? Mawawala po ba yung Holy Spirit sa buhay natin? So no. According to the New Testament, sabi po dito sa John 14:18, and I will ask the Father, sabi po ng Panginoong Yesus, and He will give you another helper to be with you forever. So ito yung Holy Spirit na once tinanggap natin si Lord as our personal Lord and Savior, deposited na po ito sa heart natin permanently. So, hindi po nawawalang Holy Spirit. So, unlike in the Old Testament, ng Holy Spirit po, katulad ni King Saul, nawala po yun sa kanya dahil sa sobrang kasalanan. Pero in today's time, nang dumating ang ating Panginoong Yesus at tinanggap natin siya, permanently po, na-deposited na ang Holy Spirit, kapalit ni Jesus Christ in the person po ito, in the person of the Holy Spirit. So, okay, so another question, can we lose our salvation? No. Ang totoo po not only confess, ang totoong tumagap sa Panginoon at di sinilita lamang cannot lose their salvation. John 10:28-29, Jesus says, I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. So, hawak tayo ng Panginoon. Walang-wala pong makakaagaw sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Once saved, always saved. Always saved. So, salvation po is about the grace of the Lord. Doon po sa may mga katanungan dito, mga newcomer po natin. Ang salvation po is biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ephesians 2:8-9, by grace, you have been saved through faith, and this is not your own doing. Wala tayong kinalaman doon sa salvation. So it is the gift of the Lord, not the result of the works, kahit ang dami mong ginawang kabutihan. Hindi po ito makakapag-save sa atin. No one may boast. And in Acts 16:31, so itong salvation na to, mga kapatid, sabi po dito, paano ko matatanggap yung salvation? Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Hindi lang po ikaw, you and your household. In Romans 10:9, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised you from the dead, you will be saved. So yan. So yun po yung, at lahat po ng tumagap sa Panginoon, they can persevere po sa pananampalataya. So okay. So dito po, another is matatapos na po tayo. Restoration of joy. Yan. Once na meron tayong clean heart, restoration of
joy. So, ayan, sabi po, restore to me the joy of your salvation and sustain me with a willing spirit. So, yung joy of salvation isn't just about forgiveness, kundi makabalik muli sa isang intimate at malalim at napakasaya pong relationship with our Lord Jesus Christ. So, wala pong hihigit na makapagbibigay ng joy and the calmness of our heart pag nasa presensya po tayo ng Panginoon. So even po in our times of brokenness, there is really beauty. Amen po ba? Yan, so yun. And because of the joy, ito pong tayo pong mga naligtas at na-rescue mula sa permanent na pagkalayo natin sa Panginoon, we can contain this grace na tinanggap natin, just like King David, alam niyo po, he desired to teach others about God's way after experiencing His grace. Sabi po sa another is effective witness. And yan po sa verse 10. So women of worth, let us all embrace the beauty of being the light and the salt to others. Just like King David, nang nirestore po siya ng Panginoon. Gustong-gusto niyang i-share yung naranasan niya. Sabi nga niya, yung mga makasalanan. Gusto niyang i-restore, pabalik sa Panginoon. And last po dito sa mararanasan po natin is the true worship. True worship. So, nararanasan niyo po ba yung hirap magpuri in singing and to worship the Lord in prayer dahil may guilt tayo? Si King David po, he prayed for deliverance sa kanyang guilt na ito. At ang response po ng Panginoon, God delivered him. So nakakatuwa, hindi po ba? So yung buhay natin na nakakilala at patuloy na binabago ni Lord is not only about our desire and our character of praising the Lord, kundi kilalanin natin na it's God who give us also the desire and the ability and the capacity na purihin po siya. Okay, yan. So, as I conclude God's message about grace in the gaps, the journey of every woman of worth from being broken into testimony of beauty, mga kapatid, lasts. Brokenness is not a sign of weakness, but an opportunity for growth, for humility, and transformation through God's grace. So, natutunan na natin that na si David po, nagkaroon siya ng wonderful progress after siyang patawarin ng Panginoon. Na every time lalapit tayo sa Panginoon, sa kapatawaran, di po tayo aalis sa lugar na iyon, natalunan pa rin, na di makabitaw doon sa mga habitual sins. Hindi po tayo aalis, na di tayo nagpapatawad, not demonstrating the character na may kaluguran sa Panginoon, kundi God's forgiveness is a place and time of restoration and an opportunity for God to create in us a clean heart. Amen po ba? Okay, amen. So all for God's glory. So thank you po mga kapatid and God bless everyone.